Kasi nga sa wika pa po ni Professor Calilong, naalala mo? Froilan Na Calilong. baka ho ang dulo po nito ay sa pintuan ng Malacanang. Kaya nga kung maaari, mag-rally ngayong linggo ulit eh. Oo, ngayong week na. Ngayon po, hindi ako Huwag na natin nagbibiro, ipag-Pebrero to. Opo, mag-rally ulit ng malakihan at ipaalala sa kanila, nangako kayo, may pakukulong kayo. Nasaan na ito? Mga kapatid, kung ating pong babalikan ang ilan sa mga buod ng ating naging panayam po kay Ginoong Gunigundo at kay Ginoong Holmes kanina, basically po dito ho sa ating problemang kinakaharap sa ekonomiya ay nilikha po ng political instability. Malaki pong bagay talaga itong ating pong kinasangkutan na skandalong ito at ngayon nga po ay nanganganak ng mga problema. At kung ang mga totoong ekonomista po ang susuri sa ating budget na sandamakmak po ang ayuda, malalaman natin ngayon na hindi ayuda ang sagot para umayos po ang ating ekonomiya. So kahit ilang beses na magbaba ng interest rates ang mga bangko para mas maraming umutang ng mga investors, mas maraming umutang ng mga Pilipino ng kanilang panggastos, hindi mangyayari yan dahil ang public trust ay mababa o baka wala na talaga. So kahit gaano yan kababa, walang uutang dahil nga walang tiwala ang investors sa gobyerno. Wala ring tiwala ang tao na ba't pa ako gagastos? Iipunin ko na lang to dahil baka bukas makalawa, wala na akong panggastos. Diba? At ang kanila pong, kumbaga sila po ay nagkakaisa, itong presidente po ng Pulse Asia at sa Ginoong Gunigundo, nagkakaisa po sa kaisipan at damdamin na ang isa sa mga solusyon dito sa political instability na ito ay ang pagpapanagot sa mga sangkot. Ang pagpapakulong sa mga mandarambong. Ang sabi po ni Ginoong Gunigundo nga, ang lahat dito ng sangkot, mambabatas man yan, nasa executive branch man yan, taga DPWH ay dapat daw talagang mapanagot at makita nga na ginawaran po ng hustisya ang taong bayan. Ganon din po sa Ginoong Holmes kanina. Kasi nga, sinimulan mo, tapos nangako ka ng nangako, ngayon inaasahan natin yung pangako niyan at ang taong bayan po ay nagmamasid. Lalo na po sa usapin kung meron man pong pinagtatakpan. Ang iba po ay naiinip na bagamat alam natin na mabagal po ang gulong ng hustisya dahil nga sa gusto makasiguro na hindi po makukulong ang wala namang kinalaman. Tama naman yon. Kasi nga may kasabihan na mas mainam pang magpakulong ka. I'm sorry. Mas mainam na magpalaya ka. Magpalaya ka ng isang katerbang guilty kaysa magpakulong ka ng isang inosente. Yan po ang kasabihan ng iba. Pero tayo mga kapatid po naman nananalig na ito pong sinasabi ho nila na may mga pauna ng investigasyon at may mga testigo na nagsasabing sila ay merong personal knowledge ay hindi nila iniiwasan. Kasi nga sa wika pa po ni Professor Calilong, naalala mo? Froilan Calilong. Na baka ho ang dulo po nito ay sa pintuan ng Malacanang. Mahirap yan Okay. Oo, tsaka kapag nakakatakot yung binabanggit nitong si Sir Diwag Gunigundo. Naalin? Yung long-term effect nitong nangyayaring korupsyon, inflation sa bansa natin. Na malaki yung potential capacity natin, hindi natin na-reach. Ilang taon na po tayo na since pandemic hanggang ngayon, supposedly daw nasa 8% na dapat yung GDP, pero nasa 5% pa rin tayo. At higit sa lahat, yung kalidad ng bawat Pilipino. 'Di ba? Yung kalidad ng bawat Pilipino kung hindi na critical thinkers, hindi marunong nakakabasa, nakakasulat pero hindi naiintindihan yung kanilang binabasa at sinusulat, anong klaseng leader daw ang magkakaroon tayo soon? Ay kaya sa akin para sa mga magnanakaw diyan, yung saktong nakaw lang po. Huwag sobra. Alam niyo kung bakit? Pati mga anak ninyo, pati mga kaapu-apuhan ninyo, maapektuhan. Kapag wala ng tao dito sa Pilipinas o kaya puro mahirap na lang ang natira dito sa Pilipinas, mawawala lahat ng investors, wala na po kayong nanakawan. Wala na magbabayad ng tax Mauubos yung pera natin. Saktong nakaw lang po.
Yung sakto lang po, Andali. ha? Wala na akong nanakawan. Wala nang nanakawan eh. Ay, hindi na ako tatakbo. Ayun ang mahirap. Diba? Hindi nyo ba naisip yung pag wala na ang middle class na bulk nun ay nagbabayad ng tax dito sa bansa, saan kayo kukuha ng nanakawan? Kaya yung saktong nakaw lang po. Dapat may matira para sa mga proyekto ng gobyerno. Ayun ang sabi ni Sir Diwa. Kahit saan. Bira naman to, saktong nakaw lang. Yung saktong nakaw, wag Ang sobra. nakaw ay nakaw. Baby. Ikaw naman, girl. Kaya yung sabi ni Sir Diwa, kahit saan daw may katiwalian, talamak lang dito. Pwede po ba yung saktong nakaw lang? Paano ba yung saktong nakaw? Ikaw nagsasabi niyo. Ikaw magpaliwanag sa akin. Ikaw iniisip may ko. sabi niya. Kasi sa akin, di ba sa mga alam mo, flood... andali, Oo. girl, ha? Oo. Maghunos dili ka sa paggamit ng katagang Nakaw? saktong nakaw. Bakit? Kasi Oo. hindi lahat ng mga magnanakaw ay pare-pareho ang level ng satisfaction. Yung iba, maaari sabihin mo, sakto lang na ako'y nagnanakaw ng paisa-isandaan. Oo. Baka sabihin ng iba, sakto lang sa akin ang pagnanakaw ko ng paisa-100,000. Oo. Baka naman sabihin ng mas nakataas na level, sakto lang sa akin yung paisa-100,000,000. Baka sabihin naman ng isa, hindi, ang sa akin, sakto lang, 100,000,000,000. Kinurakot nyo na lahat Kaya nga tayo nagkaroon yung ng sakto ghost lang, projects. mahirap na. Mahirap. Mas mahirap pag hindi nyo sinakto yung nakaw nyo, pag wala na kayo ninakawan soon. Oo. Ano, gusto nyo yon? Palagay ko, ang Siyempre, sakto hindi nyo dito, gusto yun. ang sakto dito, Anong sakto? ay talagang makulong sila. Yan ang sakto. Totoo yan. Papanugutin natin sila. Kasi nga, yan din ang panawagan ni Ginoong Gunigundo. Oo. Kaya nga, yung gusto kong itanong, ano ba magagawa ng taong bayan dito Oo. para po sa ating kinabukasan? Kasi nga po, ang ating pinag-uusapan dito, mga kapatid, ay hindi lang ngayon, kundi kinabukasan ng bansa. Yung pagpapanagot natin, huwag tayong lumubay. Amen. Kaya nga kung maaari, mag-rally ngayong linggo ulit Oo, ngayong week na. Ngayon po, hindi Oo. ako Huwag na natin nagbibiro, ipag-Pebrero to. Opo, mag-rally ulit ng malakihan at ipaalala sa kanila, nangako kayo, may pakukulong kayo, nasaan na ito? Oo. Sa ating pinagbubuong ngayon na think about it, magbabanggit tayo ng mga dapat hinahanap nila. Aba, magbabanggit ka ng mga Hindi pangalan. pa, hindi po Oo. Oo, kasi ano pang hihintayin natin dito? Opo, sabi nga, alam niyo, pwede yung mag-press con araw-araw, magsabi ng gantong ginagawa, etc. Naghihintay kami kasi may yung iba, may mga prueba na may sinasabi kayong na frozen ng mga accounts. Kailan sila pupusasan? Kailan sila magmamugshot? At kailan sila ihahatid? Hindi po sa mga detention center na maaayos, kung hindi sa city jail. Hindi po ba? Oo. Kaya yan po ang ating panawagan sa lahat. Tama ang sinasabi nila. Ang ating magagawa dito, huwag tayong lumubay. Huwag natin tigilan. Ito hong paghahanap sa accountability to justisya. At yung sakto lang nanakaw, ano po, palagay ko, baby girl. Hindi nyo matanggap yung sakto nakaw. Pero kasi, tandaan nyo. Baka sa ibang tao, yung sakto lang po. Sobra para sa atin. Kasi nga, yung Sa sobrang ganit nila, yung sakto na sa atin, sobra. nakita mo Totoo naman. Ito halimbawa. O, sige. Okay. Sakto lang ba magkaroon ka ng helicopter? Ilan ang sakto? Ako... Di ba usually, Actually, ang isa magkaroon lang ako ng okay na helicopter. ako, di ba? Oo. Alam Okay mo, na ako magkaroon sa ka ng isa. helicopter, sobra na yun. Oo, sa totoo anak lang. ng patay, 10 na helicopter, di pa rin sakto itong mga hayop na tayo. Tama, ilang bahay ba ang sakto para sa isang politiko? Ano ba ang sakto ng pagkakaroon ng magarang kotse? Sa bagay, sa iba yung... Isa Ilan lang bang ulit ang- Ferrari? ilan ulit O ang- gusto ko ng Lamborghini? Gusto ko ng Ilan ulit ang kotse ng Diskaya? Sa bagay, 50 yata yun, ano? 40 mahigit? 40 mahigit. May punto ka, pero Oo. alam nyo bakit Okay, ang sabi... Ano ba ang sakto na pagkakaroon mo ng mamahaling rest house? Well, para Oo. sa iba, isa lang, okay na. Oo, para sa kanila. Sa kanila ang sakto, mga kapatid, sa lahat ng Oo. bansa sa Europa eh. Oo. Dapat meron sila. Kaya yung saktong yan, mahirap yan ma-quantify. Pero mga kapatid, ako'y nagiging in reality lang. Dahil hindi tayo nabubuhay sa mundo na walang magnanakaw. Kahit saang bansa ka magpumunta, may magnanakaw eh. Kaya lang sa ibang mga bansa, moderate ang kanilang greed doon. Dito, sumobra na. May nag-comment nga dito, tama ang sinabi ni Jun Lozada before. Oo. Bubukol yan, moderate your greed. Moderate May your nag-comment dito. So, ako, in reality, I'm just being... Pragmatic. Hindi pragmatic nga, baby eh. Ano? Gusto ko lang, in reality, tayo mabuhay. Hindi naman mawawala mga magnanakaw na yan eh. Oo. Pwede ba 5% lang?
Sino Kasi to? sobra-sobra naman ang kinukuha ninyo. Dali lang. Yung Okay na ba sa inyo yung 5% sa mga projects nyo? Sa 1 trillion, magkano ang 5%? Naku po, malaki pala yun. Excuse me, Chacha. Sorry, girl. Pero sa 1 trillion, magkano ang 5%? Malaki yun. Ah. Pero, guys! Mawawala ba magnanakaw? Hindi sila mawawala. Mawawala tayo sa mundo, pero ang mga ganid na magnanakaw, naiisahan tayo, hindi yan Sige. mawawala. Sige. So tayo Oo. po'y magkaisa na lang. O sige. Opo, bottom line sa ating pong laban na ito, isa ang sigaw ng bayan. Ikulong! Mandarambong! Ikulong na yan! Ngayon na!